walang ginagawang walang ginagawa yung record company ng SB19 or ano ba, ang estado ba ngayon ng ano mong kalakaran sa ano, sa music industry? Yung copyright lang ba ng ano, yung ano lang mga rights lang ng music ang sa record company? 'Pag gusto ng artist na maglabas ng physical album, yung artist mismo ang magpo-produce, pa-comment ka guys, gano'n na ba ang takbo ng music industry ngayon? Medyo ano, medyo naguguluhan ako kasi nung time ng 90s kung ano man ang makikita niyong mga nilabas na ah, mga albums and physical, albums ng isang artist, labas yan guys nilabas yan ng record company. Sila ang namuhunan diyan. Wala diyang ginagastos ang artist. Sila lang ang gumagawa ng song, pero sila ang record company mismo ang naglalabas ng mga physical album. Namumuhunan sila, inilalabas talaga nila yan. Walang gagastusin ang artist. Pero ngayon kasi parang ang SB19, sariling ano nila talaga, 'di ba? Sila mismo yung magpo-produce or 'di ba, sa sariling pera nila, ipo-produce nila yung album like sa iba-ibang formats. Parang gano'n ang tingin ko ha. Hindi gaya nung 90s talaga lahat literal from record company talaga yun. Walang gagastusin ang artist. 'Di ba, nakakatuwa ang mga physical album guys. Yun ang hindi ko maramdaman dito sa Pilipinas. Ano pa ba hindi pa natin nakikita ditong ano, plaka. Ito. Iba naman ang color ng CD ng plaka nito guys. Kasi yun. Buksan natin. Anong alam nyo guys, kung kilala nyo ang Ace of Base, anong song nila ang paborito nyo? Pa-comment nga guys. Kung mayroon ditong ano ha, fans ng Ace of Base, ano bang Ace of Base songs or single na nilabas nila ang gustong-gusto nyo or favorite talaga nyo? Ito naman guys ay yellow color. Wow! Parang light yellow. The Capo. Mayroon siyang 12 tracks. Tama ba? Yeah, 12 tracks. Yan. So again, hi sa ating mga naka-tune in sa ating live. Yan. Ang ating topic ngayon, yung issues na matitinding iconic issues na hinarap ng SB19 sa kanilang career. Nahihirapan talaga ako guys sa Tagalog, pasensyahan nyo na. Career na mga kasama na dyan ang retoke, kasama na dyan ang Diyos ko, ang hirap bigkasin guys sa isang fan kagaya ko. Isa din kasi ako sa mga matuturing na avid fan ng SB19. Kaya kahit ako nahirapan akong bigkasin yung mga hindi kagandahang issue. Totoo yan. Parang, kasi masakit pakinggan, di ba? Like yung mga pangit issue, retoke issue, gay issue. Diyos ko po, unlimited, kumaga overload talaga, #overload yung mga ginawa nilang issue sa SB19 ano. Wala naman issue yung ibang ano, kunwari papangalanan ko na. Kunwari yung ang BINI, konti lang yung issue, di ba? Pero hindi gaano talaga mga below the belt yung mga atake. Pero pag SB19 talaga, grabe yung mga atake talaga sa issues. Matitinding issue talaga yung nilalabas. Imagine, paratangan kang magkarelasyon kayo and ay Lord. Tapos sabihin ka pang taga-bundok, sabihin ka pang pangit ka, retokada ka.
Diyos ko Lord. Ito naman guys, yung paborito kong album nila. As I said kanina guys, ito yung favorite studio album ko ng Ace of Base. Na ano ako guys sa Ace, SB19, Ace of Base. Diba? Same sound kasi guys. Ace of Base. Pinaka-favorite track ko talaga dito guys, yung Cruel Summer. Na original na nilabas ng Bananarama. Yan, nung early mid-80s. Yan, nilabas siya ng Bananarama. Cruel Summer. Pakorek na lang guys. And second favorite ko guys dito yung Travel to Romantis. Diba? And yung hindi single guys na nilabas dito na favorite ko, yung Cecilia sa Tokyo Girl. Yan. Pero may sobrang gustong-gusto kong kinakanta dito na non-single track. Yung panoorin nyo guys dito sa mayroon akong ginawang parang cover na mini cover lang. Naka-post dito. Kinanta ko yung Don't Go Away. Isa sa mga paborito kong track na hindi single sa album na to, yung Don't Go Away. Kasi guys, kunwari yung mga EP ng SB19, 'di ba may mga kunwari 5 tracks. Mga 3 o 2 lang diyan ang gagawa nila ng single. Pero yung the rest, aminin niyo guys, minsan may mas paborito pa kayong track sa EP na hindi nila nilabas as a single. 'Di ba? Kagaya nung last EP ng SB19, yung Simula at Wakas, 'di ba? Ilang single ba ang nailabas doon? Yung Dun Ka, saka naging iconic kasi yung Dun Ka, 'di ba? Pero yung the rest na tracks, may mga mangilan yan doon guys na stand out pa rin guys. Aminin niyo yan. So ano mga song doon guys sa non-singles sa Simula at Wakas guys na gusto nyo? Comment nyo dyan. Ito guys yung loob ng, I think parang ito na yung last studio album sa box set. Nailabas to guys itong Flowers na album noong late 90s. Kung hindi ako nagkakamali. Ito naman guys yung color ng LP. Wow. Blue. 'Di ba? Ganda. Cruel summer. Not that the only one cool. Yeah, blue. Meron siyang 14 tracks. 7 tracks sa side A, 7 tracks sa side B. Pero yung international release nito guys, meron siyang bonus tracks. Yung remix ng Cruel Summer. Hindi ko nagkakamali. Parang may remix ito guys sa international release, especially yung Asian edition. Yan. Sana lang maglabas ang SB19 ng ganito, mga plaka talaga. Hindi CD lang parati. Napansin ko SB19 mahilig sa mga photo cards. Instead na photo cards, mag-release sila ng physical album, yung mga mukha sa photo cards, gamitin nilang photo sa inlay ng album. Di ba? Or instead sa photo cards, posters. Para at least may ilalagay sa mga wall, mga bedroom, sa mga, especially yung mga kabataan, yung mga Gen Z, di ba? Para at least parang feel 90s pa rin na ang mga rooms may mga nakasabit na mga posters. Di ba? Everyday makikita mo yung idol mo, yung mga favorite artist mo. May ginagawa pa bang ganun ang mga Gen Z? Naglalagay pa kayo ng mga posters guys sa room nyo? Kunwari favorite mong SB19, may posters ka bang nilalagay sa wall?
Kami noong 90s gano'n. Ah, kasagsagan ng Westlife, naku po ang mga dingding ng mga batang 90s puro yung mga posters talaga nakadikit sa wall o kaya Spice Girls, 'di ba, gano'n katindi ang kasikatan ng Spice Girls noon, 90s. Para sa'kin pinaka the best na era talaga yung 90s. And 80s din, yung dalawang 'yan. Nung nag-2000, pasensya na guys sa mga Gen Z or medyo bumagsak talaga yung music industry, yung tunog ibang-iba na. Nakaka-sad pero kailangan mong tanggapin, kailangan mong i-adapt. Kumbaga, kung hindi mo talaga gustong-gusto, pagtiyagaan mo kasi yun ang nilalabas ngayon ng music. Yun ang nilalabas ngayong tunog. Kaya maisa-suggest ko sa SB19, sana naman gumawa sila ng bagong tunog. Saka medyo bawasan ng konti yung, loud and ano, kasi bagay sa kanila talaga yung mga ay naku, hindi ano, kasi parang ewan karamihan siguro kasi talaga ng mga fans gusto talaga yung gano'ng sounds na medyo talaga maingay, loud, 'di ba? Hindi naman kasi lahat ng avid fans ng SB19 gano'n talaga yung gusto. Kagaya ko, avid fan ako ng SB19 pero gusto ko yung medyo mga, pop siya pero hindi gano'n katindi yung sound na talagang halos mabibingi ka na. May mga shout and ano, 'di ba? Kagaya nung song nila na ano, ano ba yung medyo upbeats nila na nailabas, Freedom, mga gano'n, medyo light. Hindi gano'n kasabog talaga yung matindi na nga yung ano, mga, ang tawag diyan, yung sound niya talaga tapos yung vocal mo pang nilagay sa song, talagang puro shout and loud talaga. Medyo sana yung next album nilang gagawin, ibang tunog naman, medyo hindi gaanong maingay. Hindi ko sinasabing ano, sobrang ano ng album sa mga SB19 na yung sobrang iingay, hindi naman. Gusto ko lang sabihin at least paiba-iba naman, hindi lang naka-steady doon sa gano'ng nag-iisang tunog nila. Ika nga ni Madonna, every album nilalabas niya talagang yung reinvention na tinatawag, mafi-feel talaga ng mga fans na iba yung, kahit yung looks, iniba-iba ni Madonna talaga yung kanyang ano, itsura sa mga ginagawang album, pati yung tunog ng album iba from previous album, 'di ba? Ang tawag nga sa ngayon parang reinvent diva, parang gano'n. Kasi iba-iba talaga, kunwari yung, ah, album niyang music, country music ang sound. Yun namang, erotica, medyo may pagka-ano din yun, controversial yun, may pagka-iba. Kahit sa lyrics lang talagang actually pigban pa nga siya, kasi medyo malaswa yung mga lyrics doon. Pero yung, tunugan niya, yung tunog ng album maganda, yung lyrics lang ang medyo ano. Tapos naman yung, American Light, rock album naman yun ni Madonna. And then yung Ray of Light, techno music. Oh, 'di ba parang Kylie Minogue sound or Cher. Paano ba 'to? 'Di ba, box set, sana may box set din ng ano, SB19 or si Ken. Yung box set niya ayan, sa back ko, yung Blu-ray. Asan ba? Yan. Nakikita niyo guys yung Seven Sins? Oh, ginawan ko yun ng, unboxing nung last time. I think 2 weeks ago. Panoorin niyo na lang guys. Hmm. Paano ko na ba 'to maipapasok dito? Kasi ang kapal ng ano, ang kapal ng box niya. Medyo makapal.
Baka masira. Teka. Paano ba 'to? Mamaya, balikan ko 'to mamaya. Kasi baka masira, eh. Karton lang kasi yung anong plaka kasi guys, hindi siya gaya ng CD na jewel case. Diba? Ito ay ano, pwede siyang mapunit, pwede siyang mayupi, ganun. Magkaiba yan, format ng plaka. Ito naman guys yung CD. Hindi ko na ito bubuksan. Next time na lang. Wait lang guys ha, inaayos ko lang ito. So yun na nga, masasabi ko lang sa mga pinagdaanan ng SB19, aminin nyo guys, nakatulong yun sa kanilang karir. Yung mga isyung ganyan, nakatulong talaga yan. Kung bakit sila ngayon sikat, kung bakit sila ngayon na namamayagpag, isa yan sa dahilan, yung mga pinagdaanan nilang issue. Di ba? Ang mga ano guys, kunwari physical format na sabagay nakapaglabas naman na ang SB19 ng mga CD ano. Iba talaga pag CD lang. Although mas durable yung ano, yung casing niya kasi nga siyempre ano siya naka-jewel case. Sino bang pwede kong ma-example sa inyo dito? Hanap ako dito sa mga ano ko, collection. Ito meron akong Take That dito sa malapit sa akin. Take That saka ano pa 'to? Ang dami. Iba-ibang genre, iba-ibang artist. NSYNC, Take That. Tapos ito naman, Rio Speedwagon. Kilala niyo guys ang Rio Speedwagon. Ito guys yung nagkantang Can't Fight This Feeling. Saka dalawa yung sumikat nilang kanta eh. Don't Let Him Go. Yan, saka yung Can't Fight This Feeling. I can't fight this feeling any longer. And I'm not afraid to let it show. Take That. Dito nanggaling si Robbie Williams. And siyempre, NSYNC. Parang SB19. Actually, isa sila, sabi ni Pinuno, parang isa ang NSYNC sa mga paborito nilang group na artist over Backstreet Boys. Kasi ito guys, ang NSYNC, magagaling sila sa sayawan talaga. Parang SB19, di ba, puro sayaw. Ang mga song ng NSYNC din noong panahon, matitinding galawan talaga guys. So, yun. Bakit parang pinagpawisan ako ngayon? So, yun guys. Di ba? Pero ang ano, di ba ito, dalawa ang CD niya sa loob. Yung isa niyan, DVD, yung isa naman, CD. Ganun. Nung panahon namin ganun. May mga bonus disc sa loob. Yung buong music videos ng kanilang career na nagawa, sinama dito. Tapos, yung audio tracks, yung greatest hits CD. So, parang mas maganda talaga nung panahon namin, ganun. Naglalabas ng mga album ganyan, may mga extra. Iba ngayon pag sinirelease, bukod sa konti lang ang song, wala masyadong ganap. Kagaya nito, ang dami, may mga DVD pang libre, may mga free DVD pa sa loob. Di ba? Sana ganun din ang SB19. I think ito debut album ng Take That.
Anong alam niyo ba guys na kanta ng Take That? Kasi ano 'to, sumikat talaga nung early 90s. Could It Be Magic, isa yun sa mga remake, oh, 'di ba? Naging iconic yung Could It Be Magic, kanta yan ni ano, eh, ni, sino na nga yung ano, nagkanta ng Weekend New England. Originally kumanta ng Could It Be Magic. Ni-remake lang nila yan pero napasikat nila ng husto yung Could It Be Magic ng Take That. Kaya sana maggawa din ng ano, gumawa din ng SB19 ng mga remix song. Na-try na nila one time yung, Eraserheads track. Yung song ng Eraserheads na-remake nila pero hindi gaanong sumikat. Kaya sabi ko nga dun sa last kong live, I hope gumawa ang SB19 ng yung talagang sa tingin nila mapapasikat, kumbaga mabibigyan nila ng bagong mukha yung kanta. Kagaya nung Shout, sana gustong-gusto ko talagang i-remake nila yung Shout ng Kulay. Originally nilabas yun, kinanta yan ng ano, ni Lulu, European artist. And then ni-remake naman ng ating kabayan na sumikat sa Europe ang Kulay, yung Shout. Bagay yan sa SB19 Shout na yan, parang ano, swak na swak sana sa kanila yun. Sana i-remake nila yan. Naku guys, sa dami ng collection ko. Kaya sabi ko nga, gusto kong kumbaga kung mai-add ako dito sa mga collection ko from SB19. Sana maglabas talaga sila ng plaka. Next time sila na makikita nyo dyan nakasabit sa aking wall. Yung mga plaka naman ng SB19. Marami-rami na sana guys, apat na EP nang nailabas. Imagine niyo kung lahat yan na nailabas sa vinyl record format. Di sana may apat na ako naka-display dyan. Saka take note, ang gaganda ng mga song ng may mga nag-i-stand out talaga sa mga EP nilabas nila. Especially yung ano, yung brother-in-law kong foreigner, gustong-gusto niya yung ano, Ginto, 'di ba? Isa 'yun sa mga single na sumikat doon sa EP. I think parang pangatlong EP nila 'yun, eh. Dito naman sa latest, yung Dun Ka talagang standout para sa akin, yung Dun Ka. And sa debut album, lahat yung paborito ko. Lalo na yung, dalawang, may talagang wow, big ballads. Grabe yung, ano yun talagang kahit, matagal na nilang na-release, sumikat sila yung kantang yun, yung dalawang ballad na yun. And lalong sumikat siya nung nakipag-collab sila kay Regine. Yan, naalala niyo guys, yung sa ASAP. Aminin niyo lalong sumikat yung ginawa nila ng performance sa ASAP. Ano pa bang mga naandito, ma-example ko sa inyo? Ito. Ito maganda yung example ko sa inyo. Westlife and Brian McFadden. Buti nga sa SB19 walang nagtitiwalag ano. Kasi ito guys, ang istorya nito ay si Brian, dating member, dapat supposed to be 5 yan. 4 na lang ang ano ang Westlife. 'Di ba? Dapat na andiyan siya sa cover na yan. Naghiwalay siya sa grupo noong pag-release nila ng After Greatest Hits. May isa pa siyang studio album na kasama, yung may Turnaround. Turnaround album. Yun ang last project ni as a member ni Brian McFadden sa Westlife. After that, nag-solo career na siya. And sana ang SB19 wag gayahin yung nangyari sa Westlife, although sikat ang Westlife up to now. Pero pangit kasi may umaalis sa grupo. Sana hindi mangyari sa SB19 yan. Pero sa Westlife, as I said, ang daming nasad. Sino yung mga fans dito ng Westlife? 'Di ba? Nakakasad ding umalis si
Brian. Ang ganda ng combination sana ng yung blending nila ng kasama pa si Brian, especially yung mga song na ano yung song ni yung Mandy na cover ng Westlife. 'Di ba stand out yun yung boses doon ni Brian, yung Obvious, ano ba yun? May sa last album nila may isang song doon na nangibabaw yung boses ni Brian McFadden. Hmm. Maganda yung blending nila, yung 5 pa sila. Nung umalis si Brian, parang may kulang na. Unang-una sa tunog, sa harmony, 'di ba? Ang laking kawalan. Kaya medyo humina yung career ng Westlife nung umalis si Brian. Ayan. Pero I think hindi naman mangyayari sa SB19. Sa tingin ko lang kasi solid talaga yung samahan nila. Election. Noon Westlife, ngayon SB19. O ganun yan. Mga avid fan ng music. Kung sino ang sikat, lalo kung masasakyan mo yung mga tunugan nila, yung tunog. Hindi naman lilipat ka na ng ibang grupo, pero siyempre, i-try mo din yun. Kumbaga susubukan mo din naman yung new artist na tinatawag hanggang sa maging avid fan ka na din. O, kasi noong una, paborito ko sa mga male, yung mga boy band na tinatawag. Paborito ko talaga dati guys, yung Backstreet Boys. Siyempre nung lumabas 'to, NSYNC, sabi ko, i-try ko nga. Yung pinatugtog yung debut album nila, ay ang gaganda ng kanta. Yung Here We Go, 'di ba yung mga gano'n, Tearing Up My Heart, yung mga, Drive Myself Crazy. Sabi ko, hindi ko naman initsapuwera na yung Backstreet Boys ano, kasi medyo naano lang naman ako, nag-try lang naman ako ng new boy band. Ito na nga, NSYNC. Tapos maya't maya na naman mayroon ng A1. Eh, sabi ko, iba naman ang tunugan ng A1, masyadong mga romantic yung mga song, yung mga Like a Rose, 'di ba? Siyempre i-try mo din siyang pakinggan, bumili ka din ng album. Oh, buti na lang ngayon ng SB19 wala pang gano'n na yung may ma-o-overshadow ka ng bagong parating, parang gano'n. Kasi aminin niyo sa hindi guys, yung 90s yung mga kapanahunan ko, nung lumabas ang NSYNC talaga medyo nagimbal talaga Backstreet Boys. Medyo bahagyang natapatan talaga. Ano ba magandang term? Ayaw kong gamitin yung nalaos kasi hindi naman talaga nalaos Backstreet Boys. Kumbaga medyo nagkaroon sila ng rivalry between, Backstreet Boys and NSYNC. Oh. Hi sa ating mga viewers. Sino ba mga nandito ngayon? Yan guys. Siguro ang gagawin ko guys, ang hirap kasi talaga mag-daily or parang hindi ko kaya yan. Kasi napansin ko sa sarili ko parang parati na tuloy ako naninibago. 'Pag nagkakaroon ako ng live, ng mga ginagawa kong video. Kasi matagal yung mga pagitan, mga 2 weeks, 1 week. Pasensyahan niyo na guys. Kaya parati kong naninibago. 'Di ba nakaset na sa mind ko yung, subject and yung itatakbo ng aking, content ng aking video. Pagharap ko sa camera, nagiging iba. So parang gano'n kasi nga siguro dahil sa matagal yung parating pagpo-post ko, naninibago tuloy ako. Pasensya na guys. Pero balik tayo dito sa mga issue about sa SB19. Ang masasabi ko lang diyan guys, na naging matagumpay yung mga basher, sa kanilang pero mas naging matagumpay ang SB19.
Oh, 'di ba? Nang dahil sa mga basher na 'yan, sa mga issues na 'yan, tingnan niyo ang mga narating ng SB19 ngayon. Tinitingala sila sa music industry dito sa atin sa Pilipinas. And sila ang may pinakamaraming fans, yung fandom talaga ng SB19, grabe. Wow! Kaya nga yung latest concert na gagawin nila 'di ba, open field. Kung dati diyan sa Philippine Arena, ngayon naman ano na talaga yung parang ano ba yun, football ano ba, ano bang tawag doon sa pagdadausan ng concert ngayon? So, parang doon ginaganap guys yung parang Woodstock ng Philippines 'di ba? Open field yun, doon daw idadaos yung, ah, upcoming, concert ng SB19 sa open field. Wow! Parang naalala ko sa mga open field na diyan si Michael Jackson, Mariah, 'di ba? Kasi ganon kadami yung mga ano manonood. Kasi kung alam mo naman konti lang manonood sa'yo, mag-Araneta ka na lang o kaya ano ba, music museum. Pero 'pag ganyan ng mga venue, 'di ba, mas malala pa sa Philippine Arena kasi open field. So, gano'n talaga yung fame ng ano ngayon, ng gano'n kasikat ang SB19, kaya pumuno ng ganyang ano, venue. Kasi kung pipitsuging artist ka, hindi ka makakapuno ng mga ano, ng mga venueng ganyan. Baka music museum hindi mo pa mapuno. Pero ang SB19 'di ba, hindi na kinaya sa Philippine Arena. Anong ginawa? Open field na. Oh, oh, nagpapatotoo lang 'yan na SB19 talagang wow na wow ang career. Oh, kung wow na wow ang mga issue sa kanila, gano'n naman ang kanilang kasikatan. Wow na wow din. Kaya yung mga retoke issue, gender issues, accusation, wala pa ngang inaamin sila 'di ba? Kaya accusation lang, hindi yun naman ano, mga ano lang yun, kumbaga tinapon lang na issue para sa kanila. Saka yung mga baduy issue, pangit issue, 'di ba? Hay naku Lord, nag-o-overload talaga ang mga basher ng SB19. Puwede mo ng i-hashtag overload. Siguro nagiging masaya sila sa gano'n na may mga patutsada. I think inggit, isa 'yan sa mga dahilan kung bakit nakakatapon sila ng ganiyang mga issue. Kasi kung wala kang inggit, hindi mo naman sisiraan yung isang tao. Parang nagiging masaya kasi parang iyon ang nangyayari sa mga basher, nagiging masaya sila 'pag yung feeling nila na pagtatawanan yung isang tao, yung artist, 'di ba? Pero hindi nila alam nakakatulong sila. Tingnan mo ang nangyari sa SB19, sobrang sikat ngayon, oh. May isang part ng bagay na 'yan na nakakatulong din, nakatulong sa SB19, 'di ba? Yung mga itinapon na issues na 'yan, mga akusasyon na 'yan, nakatulong talaga 'yan. Kaya ang mga basher nakakatulong din 'yan sa pag-asenso ng mga artist sa totoo lang. Pero depende lang sa artist kung paano nila haharapin yung mga ganyan, mga isyung gano'n. Merong kina-career, meron namang parang dumaan lang o kaya meron naman na ipaliwanag mo ng maayos. Kagaya ng SB19, pumayag sila na magpa-interview kay Boy Abunda about sa mga clarifications ng mga isyung 'yan. I think yung last kong napanood na nag-clarify sila ng issues about sa mga nag-trending na akusasyon, yung relationship, ano ba yung tawag diyan, na may relasyon daw si Stell saka si Pinuno. Panoorin niyo guys yung, episode ng ano ni Boy Abunda. Ang galing daw na ni Stell nagpaliwanag talaga sa si Pinuno. Oh, mga iconic na mga nag-trending talagang ano, akusasyon sa SB19. Nagsimula 'yan sa ano, looks nila, tapos retoke, tapos trying hard.
Ang daming gano'n, ang dami nilang mga issue talagang wow, na ang ibang mga artist hindi naman na napagdaanan 'yan. Kaya siguro iba naiinggit kasi wala silang issue-ng gano'n. Kasi yung iba nga naggagawa pa ng mga eksena yung mga para lang sila mapag-usapan. Ang SB19 naman walang ginagawa pero tapon ng tapon ng mga issue sa kanila, 'di ba? One to sawa. Hindi na nila kailangan mag-ingay na gumawa ng mga eksena para mapag-usapan lang. Gano'n sila kasikat, gano'n kasikat ang SB19s, guys. No need na silang mag-eksena na para lang makapag-create ng, something na mapag-uusapan sila. Nagpatotoo lang 'yan, guys, nagpapatotoo siya, guys, na sobrang sikat talaga ng SB19 ngayon. Sana magtuloy-tuloy lang and parati kong sinasabi, since madami na ang fans nila, gumawa sila ng something na maki-keep ng mga fans kagaya ko na maglabas ng mga plaka na kagaya nito. Oh, 'yun lang. Hindi photo cards lang na photo cards. Pinuno naman. Medyo i-level up mo na, yung baga iwanan mo na muna yung photo cards. Gumawa ka na, mag-create ka ng bago naman na ano, iplaka mo na 'yan. Vinyl records naman Pinuno. Kasi alam ko si Pinuno diyan may yung parang ultimate, decision sa grupo. Siya talaga yung pinaka-finaleng desisyon, sa kanya nanggagaling 'yan. Ano ano guys, gagawa tayo ng plaka ngayon, magre-release ba tayong physical album? I think si Pinuno nagdedesisyon diyan. Hmm. Siya yung leader ng group, 'di ba, si Pinuno. Hi sa ating mga viewers na nahihiyang mag-comment. Ano ba naman 'yan? Comment naman kayo, guys. Oh, 'yan. May mga viewers tayo. Puwede kayong mag-comment 'yan tapos i-shoutout ko kayo, 'yan. Pagpasensyahan niyo na yung intro ng ating video medyo ewan nangangapa na naman ako. Gano'n talaga, 'pag matagal kang hindi nakakagawa ng video, mangangapa ka talaga. 'Yan. Hi, ayan nakikita ko may mga viewers. Pero bakit ayaw mag-comment? 'Wag ng ma-shy, para ma-shoutout ko kayo. Ayan. Shoutout na lang sa mga viewers natin ngayon. And may mga nakita akong may mga nakita akong viewers na kilala ko. May i-shoutout ko ngayon naalala ko. Uh-huh. Nung ano lang kamakailan ko lang siya nakitang nag-message kaso ang bilis kasi 'pag sobrang dami kasi ng mga ano minsan hindi ko na napapatungan na, naman na ano na siya, mabilis siyang mawala sa ano, sa feeds or ano ko. May nabasa ko dun na kakilala ko na nag-comment. Ano ba, papangalanan ko ba? Basta si Ate M na lang, 'yan, si Ate M. Hi, shoutout, na-miss ko tuloy si Ate M. Colleague ko siya before sa work ko abroad. Nakita ko siya dito sa ating YouTube channel. So, na-miss ko tuloy. Isa sa mga, malalapit sa akin. Nakakatuwa, dito kami nagkita ulit sa ating YouTube channel. So, itong ano, bago tayo mag-end ng ano, ng ating live, ano naman kayo guys, mag-comment kayo para, parang shoutout ano natin, portion. Nag-comment kayo guys, shoutout ko right away. Mag-comment lang kayo. Yung mga masusugid nating viewers. Pero noon guys, napansin ko noong kapanahunan, yung una kong mga videos dito sa ano, sa YouTube channel natin, Diyos ko po ang daming basher. Ang daming ano, parating ang daming galit. Sabi ko, "Ano 'to?" Hindi naman literal na inaano ko o hindi naman ako nang-aatake sa SB19, pero Diyos ko po, hindi ako magganda-ugaga. Kasi siguro baguhan pa lang ako noon, may mga pinapatulan talaga akong mga basher. Talagang grabe, below the belt talaga sila. Grabe talaga yung experience kong yun. And